Isang maliit ngunit makasaysayang isla sa Luzon na matatagpuan sa pagitan ng Bondok Peninsula at Mindoro Island, Marinduque. Ito ay kabilang sa rehiyon ika-4 o Southern Tagalog Provinces. Sa sukat na 960 square kilometro, ito ay tahanan ng humigit kumulang 208,000 katao. Ang kabisera nito ay ang bayan ng Boac at kasama rin sa lalawigan ang 5 iba pang bayan: Buena Vista, Gasan, Mogpog, Santa Cruz at Torrijos. Ang Marinduque ay isang pangunahing agrikultural na lalawigan. Ang palay at niyog ang pangunahing mga produkto nito. Malaki rin ang kontribusyon ng pangingisda sa kabuhayan ng mga mamamayan. Gayunpaman, kabila ng likas na yaman at potensyal ng Marinduque, ito ay nakararanas ng mataas na antas ng kahirapan. Ayon sa mga datos, 71.7% ng populasyon nito ay nabubuhay sa ilalim ng linya ng kahirapan. Ito ay isang malaking hamon na kinakaharap ng lalawigan, ngunit patuloy na nagpupursige ang mga taga Marinduque upang mapabuti ang kanilang kalagayan. Ang lugar ay puno ng kagandahan at kasaysayan. Kilala ito bilang Heart of the Philippines. Noong 1969, nagsimula ang operasyon ng pagmimina ng Marcoper sa Marinduque, partikular sa Mote Tapian. Ginamit ng kumpanya ang paraan ng open pit mining, isang uri ng pagmimina na naiiba sa tradisyonal na underground mining. Ang open pit mining ay isang paraan ng pagmimina kung saan hinuhukay ang lupa upang maabot ang mga mineral na matatagpuan malapit sa ibabaw. Ito ay karaniwang ginagamit kapag ang deposito ng mineral ay malawak at hindi masyadong malalim. Sa Mount Tapian, ginamit ang open pit mining upang kunin ang tanso at iba pang mahahalagang mineral. Ang mga katangian ng open pit mining, malalaking hukay o pits ang ginagawa na nagreresulta sa malaking pagbabago sa topografiya ng lugar. Mabilis at malawakang produksyon, mas madaling kunin ang mga mineral dahil direkta itong nahuhukay mula sa ibabaw. Malaki ang epekto nito sa kalikasan dahil sa pagkalbo ng mga kagubatan, pagguho ng lupa at posibleng pagkasira ng mga ilog at tubig alat dahil sa pagtapon ng mga dumi ng mina. Halimbawa sa Marinduque, ang Marcoper Mine sa Matatapian ay isang malaking open pit mine na nagdulot ng malaking pagbabago sa pisikal na anyong lugar. Ang underground mining naman ay isang paraan ng pagmimina kung saan gumagawa ng mga tunnels o lagusan upang maabot ang mga mineral na matatagpuan sa ilalim ng lupa. Ito ay ginagamit kapag ang deposito ng mineral ay mas malalim at hindi praktikal na gamitin ang open pit mining. Mga katangian ng underground mining, mas maliit na pisikal na epekto. Dahil sa ilalim ng lupa ginagawa ang pagmimina, mas kaunti ang pagbabago sa ibabaw ng lupa. Mas mapanganib ang underground mining dahil sa panganib ng pagguho ng lupa, pagtagas ng gas, at iba pang aksidente. Mas komplikado at mas matagal ang proseso ng pagkuha ng mineral kumpara sa open pit mining. Bagamat may epekto pa rin sa kapaligiran, mas kontrolado ito kumpara sa open pit mining. Mas malaki ang epekto ng open pit mining sa ibabaw ng lupa, habang ang underground mining ay mas nakakasira sa ilalim, ngunit mas kaunti ang epekto sa ibabaw. Ang paggamit ng open pit mining ng Marcoper ay nagdulot ng malaking pagbabago sa kapaligiran ng isla. Sa kabilang banda, kung underground mining ang ginamit, maaaring mas nabawasan ang pisikal na pinsala sa ibabaw ng lupa, ngunit hindi rin naging ganap na ligtas ang kapaligiran at mga trabahador ng mga Marcoper. Isa sila sa mga pinakamalaki at pinakamahalagang kumpanya sa isla ng Marinduque. Bilang pinakamalaking tagapag-empleyo sa lalawigan, malaki ang naging papel nito sa ekonomiya at infrastruktura ng isla. Ang Marcoper ang naging pangunahing pinagmumulan ng trabaho para sa libu-libong taga Marinduque. Malaki rin ang naging ambag ng Marcoper sa pagpapaunlad ng infrastruktura sa isla. Nagtayo ang kumpanya ng mga pasilidad para sa mga empleyado at lokal na komunidad. Ang Marcoper ay responsable sa 20% ng supply ng tanso sa buong bansa, na nakatulong sa pagpapaunlad ng lokal na ekonomiya. Bilang bahagi ng kanilang operasyon, nagbibigay ang Marcoper ng guided tours sa loob ng minahan. Ito ay naging paraan upang maipakita ang kanilang operasyon at maipagmalaki ang kanilang pasilidad tulad ng swimming pools, bowling lanes, basketball at tennis courts, at isang 18-hole golf course.
Ang maliit na isla ng Marinduque ay walang kasaysayan ng malawakang pagmimina hanggang sa magsimula ang operasyon ng Marcopper Mining Corporation. Ang kumpanyang ito ay itinatag bilang isang joint venture sa pagitan ng Placer Development Limited, isang Canadian mining company, at ng dating diktador ng Pilipinas na si Ferdinand Marcos Sr. Ang Placer Dome ay nagmamay-ari ng 40% ng Marcopper. Bukod dito, halos lahat ng mga naging president at resident manager ng Marcopper sa loob ng 30 taon ay mula sa Placer Dome. Isa rin sa mga sinasabing nagmamay-ari ay si Marcos Sr. na maaring sumalungat sa kanyang layunin bilang isang leader ng bansa at ang kanyang direktang pakikialam sa operasyon ng minahan. Isa itong halimbawa ng crony capitalism kung saan ang mga malalapit sa pinuno ay nakikinabang sa mga malalaking proyekto at negosyo. Ito ay maaring magdulot ng kawalan ng transparency sa mga transaksyon at operasyon ng minahan. Kaya noong 1972, nabigyan ang Marcopper Mining Corporation ng isang blanket permit na magtapo ng kanilang mine waste sa Calancan Bay sa halip na sa lupa kung saan ito dati itinatapon. Ang permit na ito ay may kondisyon. Dapat gamitin ng Marcopper ang submerged disposal system. Ang sistema na ito ay itinuturing na best practice sa industriya ng pagmimina dahil layunin nitong bawasan ang epekto ng mine waste sa marine at coastal environment. Sa pamamagitan nito, ang mga dumi ng mina ay dapat idiretso sa ilalim ng dagat upang hindi makasira sa ibabaw ng tubig at sa mga baybaying lugar. Sa halip na gamitin ang submerged disposal system, direktang itinapon ng kumpanya ang Mount Tapian tailings sa ibabaw ng Calancan Bay. Ang direktang pagtatapon ng mine waste sa ibabaw ng dagat ay nagdulot ng pagkasira ng coral reefs, pagkamatay ng mga isda at pagkasira ng tirahan ng mga marine species. Ang Calancan Bay na dating sagana sa yamang dagat ay maaring maging isang patay na dagat dahil sa polusyon na tinatapon ng minahan. Ang mga nakakalasong kemikal mula sa minahan ay maaring magdulot ng panganib sa kalusugan ng mga mamamayan, lalo na sa mga mangingisda at pamilyang umaasa sa dagat para sa kanilang kabuhayan. Ang pagkalantad sa mga nakakalasong kemikal ay maaaring magdulot ng malubhang sakit tulad ng skin rashes, respiratory problems at maging cancer. Dahil sa pagkasira ng dagat, libo-libong mangingisda ang mawawalan ng hanap buhay. Ang mga komunidad na umaasa sa pangingisda ay mahihirapang makabangon mula sa pinsalang idinulot ng Marcopper. Bagamat may permit sila, ang paglabag nila sa mga kondisyon nito ay nagpapakita ng kawalan ng respeto sa kapaligiran at sa mga mamamayan ng Marinduque. Ang kumpanya ay nagpatuloy sa operasyon nito na nagdulot ng mas malalim na pinsala sa lalawigan. Mula 1,975 hanggang kalagitnaan ng 1,971, ang Marcopper Mining Corporation ay nagtapon ng kabuang 200 milyong tonelada ng mine tailings sa Calancan Bay o mahigit kumulang 40 milyong bilang ng mga elepante o 150 bilyong galon ng tubig. Ang kabuang 200 milyong tonelada ng basura mula sa minahan ay direktang itinapon sa dagat na nagdulot ng malawakang pagkasira ng marine ecosystem. Ang mine tailings ay naglalaman ng mga nakakalasong kemikal tulad ng heavy metals gaya ng tanso at mercury na nagdulot ng pagkasira ng coral reefs, pagkamatay ng mga isda at pagkasira ng tirahan ng marine species. Namatay ang maraming isda at iba pang lamang dagat na siyang pangunahing kabuhayan ng mga mangingisda sa lugar. Unti-unting nawala ang malalaking populasyon ng isda at naapektuhan ang marine ecosystem. Ang mga nakatira malapit sa baybayin ay nakaranas ng iba't ibang sakit, kabilang ang mga sakit sa balat at respiratory illnesses, dulot ng exposure sa kontaminadong tubig. Bukod sa pagtatapon ng tailings sa Calancan Bay, nagtayo rin ang Marcopper ng isang tunnel na nag-uugnay sa Boac River. Ang layunin ng tunnel na ito ay mag-drain ng tubig ulan mula sa minahan upang maiwasan ang pagbaha sa operasyon. Ang tunnel ay maaring maging daluyan ng mga nakakalasong kemikal mula sa minahan patungo sa Boac River at maapektuhan ang kapital ng Marinduque. Ang mga kemikal na ito ay pwedeng magdulot ng polusyon sa ilog at magdulot ng pagkasira ng freshwater ecosystem at panganib sa kalusugan ng mga mamamayan malapit sa ilog. Noong 1970, naubos na ang reserbang tanso sa Mompo Tapian dahilan upang ilipat ng Marcopper ang kanilang operasyon 3 kilometro pahilaga sa tinatawag nilang San Antonio Copper Ore Body. Dahil
dito, ginamit nila ang lumang Mount Tapian Open Pit bilang dam o isang imbakan ng mine tailings mula sa bagong minahan sa San Antonio. Hindi ito nagustuhan ng mga mamamayan ng Marinduque. Nagkaroon ng malawakang protesta laban sa desisyong ito dahil sa pangambang maaring magdulot ito ng dagdag at mas matinding polusyon sa kapaligiran. Sa kabila ng pagtutol ng mga residente, pinayagan ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang operasyon at binigyan ng permit ang Marcopper upang gamitin ang Mintos Tapian Open Pit bilang tailings dam. Nang maupo si Corazon Aquino bilang Pangulo ng Pilipinas noong 1986, kinumpis ka ng Presidential Commission on Good Government ang mga shares na pagmamay-ari ni Ferdinand Marcos Sr. sa Marcopper. Ang pangunahing tungkulin ng PCGG ay hanapin, bawiin at pamahalaan ang mga yaman na naipon sa pamamagitan ng hindi makatarungang paraan ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. pati na rin ng kanyang pamilya, kaanak at mga malalapit na kasamahan. Dahil dito, ang mga itinalagang kinatawan ni Aquino ang naupo sa Board of Directors ng kumpanya. Naglabas ng kautusan ang National Pollution Control Commission na nagpapatigil sa pagtatapon ng mine tailings sa Calancan Bay. Sinundan ito ng isang kaparehong kautusan noong Abril 1988 mula sa isang Environment Secretary at hindi rin pinayagan ng gobyerno ang hiling ng Marcopper para sa isang permit to operate. Sa panahong ito, tila naparalisa ang operasyon ng Marcopper dahil sa mga legal na balakid. Hindi ito makapagpatuloy ng pagmimina nang walang maayos na disposisyon ng mine tailings. Malaki rin ang naging epekto nito sa mga manggagawa at ekonomiya ng Marinduque dahil libu-libong empleyado ang naapektuhan ng pansamantalang pagsasara. Subalit, sa kabila ng mga kautusan laban sa kumpanya, nanatiling mataas ang tensyon sa pagitan ng Marcopper, mga residente ng Marinduque at ng gobyerno. Makalipas lamang ang isang buwan noong Mayo 13, 1988, pinawalang bisa ni Pangulong Corazon Aquino ang nasabing kautusan sa pamamagitan ng Environmental Compliance Certificate ECC mula sa Department of Environment and Natural Resources. Pinayagan ang operasyon ng Marcopper sa loob ng 10 taon at pinagtibay ang paggamit ng Mantum Tapian Open Pit bilang mine tailings dam. Dahil sa pangambang hindi kayanin ng Mount Tapian Pit ang lahat ng mine tailings mula sa San Antonio Copper Ore Body, nagdesisyon ang Marcopper na magtayo ng panibagong dam malapit sa Mogpog River. Sa kabila ng matinding pagtutol ng mga residente, itinuloy ng kumpanya ang proyekto para sa Gilagilay Dam, sinimulan ng Marcopper Mining Corporation sa ilalim ng pagmamay-ari ng Placer Dome, kasama ang gobyerno ng Pilipinas bilang isa sa mga stockholder, ang pagtatayo ng Magilagila Dam sa headwater ng Mogpog River. Ang dam na ito ay yari sa lupa at idinisenyong pigilan ang kontaminadong putik mula sa San Antonio Copper Ore Body. Mula pa noong 1990, mariing tinutulan ng mga mamamayan ng Mogpog ang pagtatayo ng dam dahil sa panganib na dala nito sa ilog at sa kanilang kabuhayan. Sa kabila ng mga protesta, itinuloy pa rin ng Marcopper ang konstruksyon ng Magilagila Dam na tuluyang natapos noong 1992. Hindi nagtagal matapos maitayo ang dam, napansin ng mga residente ang pagdaloy ng kontaminadong tubig papunta sa Mogpog River. Namatay ang maraming isda, lumala ang kalidad ng tubig, at nagsimulang magdusa ang mga mamamayan sa iba't ibang uri ng sakit. Sa kabila ng mga paulit-ulit na reklamo mula sa mga residente, nanatiling walang aksyon ang gobyerno upang pigilan ang patuloy na pagkasira ng ilog at ng kalikasan. Disyembre 6, 1993, gumuho ang Magilagila Dam, nagdulot ng matinding pagbaha sa mga kalapit na komunidad. Ang baha ay may dalang nakalalasong heavy metals at silt residues na bumara sa Mogpog River at lumubog sa putik ang mahigit 70 pamilya na nakatira sa gilid ng ilog. Nawasak ang kanilang mga tahanan, nasira ang kanilang mga pananim, namatay ang mga alagang hayop at nalason ang mga lupang pansakahan. Sa kabila ng trahedya, itinanggi ng Marcopper Mining Corporation ang anumang pananagutan sa insidente. Ayon kay Steve Reed, resident manager ng Placer Dome noong panahong iyon, ang pagguho ng dam ay dulot ng matinding pag-ulan na hatid ng Bagyong Monang. Iginiit ng mga opisyal ng Marcopper na ang nangyari ay isang act of God o force majeure, isang legal na terminong ginagamit upang maiwasan ang pananagutan sa mga sakunang itinuturing na likas na pangyayari. Dahil sa patuloy na kontaminasyon mula sa mine tailings, idineklara ang Department of Environment and Natural Resources na biologically dead ang Mogpog River
na nangangahulugang wala na itong kakayahang suportahan ang buhay ng anumang organismo. Noong Marso 24, 1976, bumagsak namang ang containment structure ng Mapotu Tapian Pit na nagresulta sa pagtagas ng 2 hanggang 4 na milyong cubic meters ng mine tailings sa Boak River. Sa loob ng ilang oras, napuno ng metal, asido at nakalalasong mga kemikal ang 27 kilometrong haba ng ilog na tuluyang sumira sa ecosystem nito. Agad na naubos ang lahat ng buhay sa ilog. Nalubog sa 6 na talampakang baha at putik ang maraming nayon. Dahilan upang 20 sa 60 komunidad sa Boak ang lumikas. Ang pinagkukunan ng inuming tubig ay hindi naligtas para sa mga residente. Isang pagsusuri sa tubig ang nagpakita na ang antas ng kontaminasyon ay 13 beses na mas mataas kaysa sa itinakdang ligtas na antas para sa mga tao. Dahil sa matinding pinsala, idineklara ng pamahalaang panlalawigan na patay na ang Boak River 3 taon makalipas nang mamatay ang Mogpog River. Maraming residente ang nakaranas ng sakit sa balat at mga komplikasyon sa paghinga. Hindi lang ang ilog ang naapektuhan, umabot din ang dumi sa mga baybayin at mga komunidad sa ibabang bahagi ng ilog. Dahil sa lawak ng trahedya, idinideklara ni Pangulong Fidel Ramos ang state of calamity sa mga apektadong lugar at puwersahang ipinatigil ang lahat ng operasyon ng Marcopper. Ang insidente ay maituturing na isang malawakang environmental disaster dahil sa hindi masukat na pinsalang dulot nito sa kalikasan at sa pamayanan ng Marinduque. Lumabas na ang Department of Environment and Natural Resources na nagbigay ng Environmental Compliance Certificate para sa paggamit ng Manti Tapian Pit bilang containment system. Ay hindi alam na may underground drainage tunnel na konektado sa Boak at Makulapnit river systems. Ang tunnel na ito ang naging daanan ng mine tailings na nagdulot ng matinding pagkasira sa kapaligiran. Dagdag pa rito, hindi kailaman kinonsulta ang mga residente bago ipagkaloob ang ECC kahit pa alam nila ang tungkol sa naturang tunnel, maging ang Mines and Geosciences Bureau, MGB, na may responsibilidad sa pagsubaybay sa operasyon ng Marcopper ay hindi nag-ulat ng anumang impormasyon tungkol sa posibleng panganib na dulot ng underground tunnel. Ayon sa investigasyon, ang sakuna ay naganap dahil sa kawalan ng risk assessment at sa mahinang pagkakasil ng tunnel na kalaunan ay bumigay dahilan upang lumabas ang mine tailings patungo sa Boak River. Sa kabila ng ebidensyang nagpapakita ng kapabayaan ng Marcopper, iginiit ng Placer Dome na ang sanhi ng trahedya ay isang maliit na lindol na naganap isang linggo bago ang insidente. Pinanindigan nilang ito ay isang act of nature. Ngunit ang gobyerno ng Pilipinas ay itinurong sanhi ng sakuna ang kapabayaan ng Marcopper sa hindi maayos na pagsasara ng drainage tunnel. Nangako ang kumpanya na ang mga residente ng Marinduque na nakaranas ng personal na pinsala o pagkawala ng ari-arian dahil sa insidente ay patas na mabibigyan ng kompensasyon. Dagdag pa rito, nangako rin silang tutulong sa rehabilitasyon ng Boak River at iba pang apektadong daluyan ng tubig. Tinanggap ng Placer Dome ang responsibilidad sa gastos ng clean-up operation sa Boak River. Isang bagong plug ang inilagay sa drainage tunnel na natapos noong Nobyembre 1976 upang maiwasan ang patuloy na pagtagas ng mine tailings. Upang pigilan ang pagkalat ng lason sa ilog, nagtayo rin sila ng levees sa mga pampang ng Boak River at naghukay ng isang channel sa bungangaan ng ilog upang mahadlangan ang paglabas ng tailings patungo sa dagat. Nagsumite ang Placer Dome ng aplikasyon sa DENR para sa isang controversial na paraan ng pagtatapon ng mine waste, ang Submarine Tailings Disposal, STD. Sa pamamaraang ito, itinutulak ang mine tailings papunta sa dagat gamit ang isang nakalubog na tubo. Sa madaling sabi, ginagamit ang karagatan bilang tapunan ng basura na mas mura kaysa sa ibang paraan ng waste management. Subalit, mahigpit na ipinagbabawal ang STD sa Canada, ang bansang pinagmulan ng Placer Dome dahil sa matinding epekto nito sa marine ecosystem. Mariing tinutulan ng mga taga Marinduque ang panukalang ito. 2 beses nang tinanggihan ng DNR ang aplikasyon ng Placer Dome para sa STD. Sa kabila ng kanilang paglilinis sa Boak River, nananatili ang issue ng permanenteng pagtatapon ng natitirang tailings. Sa kabuuan, gumastos ang Placer Dome ng tinatayang $71 milyong o mahigit kumulang 2 bilyong piso para sa rehabilitasyon ng Boak River, kabilang ang pagtatayo ng mga bagong bahay, konstruksyon ng mga kalsada, at pamamahagi ng pagkain at supply sa mga apektadong residente. Mahigit $1 milyong o 27 milyong piso din ang kanilang ibinayad bilang kabayaran sa nawalang kita ng mga mangingisda at labandera matapos mapalawak ang ilog bilang bahagi ng clean-up operations. 1 taon matapos ang Marcopper disaster,
tuluyang ibinenta ng Placer Dome ang kanilang share sa Marcopper Mining Corporation at iniwan ang kanilang subsidiary na Placer Dome Technical Services (PDTS) upang pamahalaan ang kompensasyon at cleanup efforts. Noong 2001, umalis na din ang PDTS sa Pilipinas at ipinasa ang pondo para sa rehabilitasyon sa Marcopper at sa pangunahing shareholder nito mula sa administrasyon nina Pangulong Ramos, Estrada at Arroyo. Nanatiling isang ideya lamang ang rehabilitasyon dahil sa patuloy na pagtanggi ng gobyerno sa hiling ng Marcopper na gumamit ng submarine tailings disposal. Nanindigan ang gobyerno ng Pilipinas na ang STD ay magdudulot lamang ng mas matinding pinsala sa kalikasan. Sa kabila ng mga mungkahing alternatibong solusyon mula sa mga lokal na stakeholders, patuloy itong binaliwala ng Placer Dome hanggang sa tuluyang lumisan ang huling subsidiary nito sa bansa. Dahil dito, naiwan ang mga residente ng Marinduque sa isang desperadong sitwasyon, kulang o halos walang natanggap na kompensasyon at wala ring konkretong aksyon upang maibsan ang matinding epekto ng trahedya sa kanilang kabuhayan at kalikasan. Noong 2000, nilagdaan ng Marcopper, Department of Environment and Natural Resources, DENR, at Pamahalaang Panlalawigan ng Marinduque ang isang Memorandum of Agreement upang pagtibayin ang isang plano para sa clean-up, rehabilitasyon at restorasyon ng mga direktang naapektuhang lugar. Ayon sa kasunduan, magsasagawa ang DENR at Pamahalaang Panlalawigan ng Marinduque ng isang independent technical review upang pag-aralan ang lahat ng posibleng paraan para sa mas epektibong paglilinis at rehabilitasyon. Ang pagsusuring ito ay isasagawa ng mga kwalipikadong eksperto at consultants sa larangan ng environmental science at engineering. Bagamat nagbibigay ito ng pag-asa na posibleng malinis ang Boac River, nananatili pa rin ang mga tanong ng mga residente. Sino ang mananagot sa iba pang suliraning idinulot ng Marcopper? Sa kabila ng kasunduang ito, hindi pa rin tiyak kung tunay na makikinabang ang mga mamamayan ng Marinduque kung ang Memorandum of Agreement ay isa lamang pangakong walang kasiguraduhan. Kaya noong 2001, naghain ng dalawang malaking kaso laban sa Marcopper Mining Corporation at Placer Dome. Ang mga residente ng Mogpog at ang Calancan Bay Fisherfolk Federation, CBFF, ay nagsampa ng 41 milyong piso na demanda at isang 49.2 bilyong piso na class suit para sa pinsalang dulot ng pagmimina sa kanilang kabuhayan at kalikasan. Noong 2005, naghain naman ang Pamahalaang Panlalawigan ng Marinduque ng $100 milyong na class suit laban sa Placer Dome sa Nevada. Ngunit matapos ang 10 taon, ibinasura ng Nevada Supreme Court ang kaso. Nangangahulugan na hindi saklaw ng jurisdiksyon ng US ang kaso ng Marcopper. Sa halip, iminungkahi na ito ay muling isang pasak kung saan nakabase ang mga kumpanyang responsable sa trahedya. Noong 2002, idineklara na ang Magila-Gila at Mount Tapian Dams ay nasa estado na ng disrepair and may collapse o nangangahulugang maaaring gumuho ang mga ito anumang oras. Sa kabila ng babalang ito, nanatili ang mga dam ng walang sapat na pagkukumpuni o rehabilitasyon. Natuklasan ng Mines and Geosciences Bureau, MGB, na isa sa mga diversion channels ng Marcopper Dams ay may mga bitak at tumatagas na tubig mula sa minahan. Muling lumakas ang pangamba ng mga residente na matagal nang nagbababala na hindi na kayang tiisin ng mga dam ang malalakas na pag-ulan, lalo na kung may darating na malakas na bagyo. Sa kabila ng paulit-ulit na babala mula sa mga eksperto at residente, walang konkretong hakbang ang isinagawa upang tiyakin ang kaligtasan ng komunidad na nanatiling banta sa mga taga-Marinduque ang posibilidad ng panibagong trahedya. Bukod sa cleanup efforts sa Boac River, iginiit ng Placer Dome na hindi na ito responsable sa iba pang suliraning pangkapaligiran sa Marinduque, kabilang ang Calancan Bay. Ayon sa General Manager ng Placer Dome Asia Pacific at tagapangasiwa ng operasyon sa Marinduque, ano pa ang dapat gawin ng Placer? Hindi na kami shareholder. Ang tanging pangakong binitiwan namin ay ang paglilimita sa epekto ng spill noong 1976. Ang iba pang sinasabing problema sa isla ay usapin ng Marcopper at wala na kaming interes sa Marcopper. Sa pahayag na ito, tuluyang hinugasan ng Placer Dome ang kamay nito sa iba pang epekto ng pagmimina sa Marinduque. Sa kabila ng malinaw na ugnayan nito sa Marcopper Mining Corporation at ang dekadang pananatili nito bilang pangunahing kumpanya sa likod ng operasyon, ipinasa nito ang buong pananagutan sa isang kumpanya na halos wala nang kakayahang tugunan ang pinsala. Samantala, nananatili pa rin ang mga problema sa Calancan Bay, Mogpog River at iba pang bahagi ng isla.
Sa tatlong bayan sa Marinduque na matinding naapektuhan ng Marcoper mining disaster, Buwak, Mogpog at Santa Cruz, natuklasan na maraming residente ang nagdurusa ng malulubhang sakit na maaaring konektado sa kontaminasyon mula sa minahan. Kapansin-pansin ang labis na dami ng kaso ng diabetes, sakit sa bato, renal problems, at iba pang malalang kondisyon sa mga residenteng nakatira malapit sa mga abandonadong minahan. 3 bata ang nasawi dahil sa mga sakit na pinaniniwalaang may kaugnayan sa heavy metal poisoning mula sa Marcoper mines. Sa mga apektadong barangay sa paligid ng Buwak at Mogpog Rivers at sa mga bayang naapektuhan ng Calangcan Bay dumping, napakataas ng bilang ng mga kaso ng acute at upper respiratory tract infections na umabot sa 6,800 kada 100,000 katao. Ayon sa mga eksperto, ang ganitong uri ng mga sakit ay sintomas ng heavy metal intoxication, kabilang ang lead, cadmium, arsenic at zinc. Mga nakalalasong chemical na iniwan ng Marcoper sa loob ng maraming taon. Natuklasan nila ang 78 kaso ng mga batang may brain damage na direktang iniuugnay sa Marcoper mining operations. Matapos ang maraming dekada ng pagkakalantad sa heavy metal contamination, patuloy na nangangamba ang mga residente ng Marinduque sa epekto ng iniwang lason ng Marcoper. Dahil masyadong nakatuon ang gobyerno noon na pananagutin ang Marcoper, kaya't hindi nito nabuo ang isang malinaw na master plan para sa rehabilitasyon ng kapaligiran at pagbibigay ng kabuhayan sa mga naapektuhan. Noong 2011, sa ilalim ng Rules of Procedure for Environmental Cases ng Korte Suprema, sina Eliza Hernandez, Mamerto Lanete at Godofredo Manoy ay naghain ng writ of kalikasan laban sa Placer Dome at Barrick Gold, ang kumpanyang bumili sa Placer Dome. Sa kanilang petisyon, binigyang diin nila ang patuloy na banta sa kalikasan at ang epekto nito sa mga mamamayan ng Marinduque matapos ang mga trahedyang idinulot ng Calangcan Bay, Magila-Gila Dam at Buwak River spills. Tinanggap ng Korte Suprema ang petisyon at inilipat ito sa Court of Appeals para sa paglilitis. Agad namang kumilos ang Placer Dome upang questionin ang jurisdiksyon ng Korte Suprema sa kanilang kumpanya. Mula 2011 hanggang 2016, parehong nabigo ang mga parehong panig sa pag-abot ng isang out-of-court settlement. Sa kaso sa Nevada, nag-alok kumano ang Barrick Gold ng $20 milyong na settlement. Ngunit tinanggihan ito ng pamahalaang panlalawigan ng Marinduque, indikasyon ng kanilang paninindigan na hindi sapat ang halagang ito bilang kapalit ng matinding pinsalang dulot ng Marcoper. Noong 2017, pinalitan ng mga petitioner ang kanilang mga abogado at muling naghain ng Motion to Lift Order of Suspension of Proceedings sa Court of Appeals noong 2018. Mabilis namang tumutol ang Barrick Gold at hiniling ang pagbasura ng kaso. Hanggang na ngayon, nananatiling walang malinaw na resolusyon ng kaso. Bagaman totoo na sa loob ng mahigit 30 taong operasyon ng Marcoper, nakapagbigay ito ng kuryente at trabaho sa halos 1,000 residente, ngunit hindi nito tunay na napaunlad ang ekonomiya ng lalawigan. Sa katunayan, walang bakas ng pangmatagalang kaunlaran ang iniwan ng pagmimina sa probinsya. Noong 2000, ang Marinduque ay nasa ika-27 pwesto sa 40 pinakamahihirap na lalawigan sa Pilipinas. Ang 1,976 na Buwak River Spill ay kinilala bilang isa sa mga pinakamatinding sakunang dulot ng pagmimina sa bansa. Ngunit sa totoo lang, ang pagmimina ng Marcoper ay isang trahedya mula pa sa simula. Sa kabila ng masigasig na kampanya ng mga residente sa 6 na munisipalidad ng Marinduque para pagbabawal ng pagmimina, nananatiling Philippine mining tenement ang isla. Ibig sabihin, bukas pa rin ito sa mga aplikasyon para sa pagmimina, isang nakababahalang katotohanan na maaaring magdulot ng panibagong panganib sa kalikasan at sa mga naninirahan sa probinsya. Ang isang maliit na isla ay hindi kailanman magiging angkop para sa pagmimina. Ang likas na yaman nito ay limitado at ang pinsala ay maaaring irreversible bago pa ito makarecover. Sa kaso ng Marinduque, nakita natin kung paano ang pagmimina ay hindi naging daan sa tunay na pag-unlad, kundi isang instrumento ng pagsasamantala. Sa halip na makinabang ang mamamayan, ang industriya ng pagmimina ay nagbigay daan lamang sa pagkawasak ng kalikasan at pagpapabaya sa mga apektadong residente. Pinangakuan sila ng kaunlaran, ngunit ang naiwan sa kanila ay polusyon, sakit, kahirapan at panganib ng panibagong trahedya.
Ang Marinduque ay isang buhay na patunay na ang pagmimina ay hindi solusyon sa pag-unlad, lalo na sa mga maliliit na isla. Dapat itong magsilbing babala sa iba pang lugar sa Pilipinas. Ang kapaligiran at buhay ng tao ay hindi dapat isakripisyo para sa pansamantalang kita ng malalaking korporasyon. Noong Abril 2021, nilagdaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Executive Order Number 130 na nag-aalis ng moratorium sa Mineral Production Sharing Agreement. Ang kautosang ito ay bumawi sa Executive Order Number 79 na ipinatupad ni dating Pangulong Benigno Aquino III upang protektahan ang kapaligiran laban sa mga bagong kasunduan sa pagmimina. Ang MPSA ay isang kasunduan kung saan binibigyan ng pamahalaan ang isang kumpanya ng eksklusibong karapatang magsagawa ng pagmimina sa isang lugar, bagaman hindi nito pag-aari ang lupa. Sa ilalim ng kasunduan, may bahagi ang gobyerno sa kita mula sa mina. Kasabay nito, inilabas ng DENR ang Administrative Order 2021-40 na nag-alis sa pagbabawal ng open pit mining para sa tanso, ginto, pilak, at iba pang mineral. Isinulong ito upang umano'y mapalaki ang kita ng gobyerno. Ito ay naglalagay sa Marinduque sa mas malaking panganib ng panibagong sakuna. Ang isla ay hindi pa ganap na gumagaling mula sa polusyon at pinsalang iniwan ng Marcopper, kaya hindi na nito kayang tiisin ang karagdagang pagmimina. Nakatanggap ang Mines and Geosciences Bureau MGB-DENR ng 22 aplikasyon para sa MPSA sa Marinduque. 20 aplikasyon ang tuluyang tinanggihan. Isang aplikasyon ang inapela sa Office of the President noong 2017. Ang pinaka-controversial na aplikasyon ay mula mismo sa Marcopper Mining Corporation, kasama ang MR Holdings, isang subsidya ng Placer Dome. Ang kanilang layunin ay makuha muli ang San Antonio Mine at mga pasilidad nito sa kabila ng trahedya at kontrobersyang iniwan nila sa isla. Bukod dito, may 6 na pang Exploration Permit Applications, EPAs, ang kasalukuyang pinoproseso sa Marinduque hanggang Hunyo 2022. Kung maaprubahan, ang mga dayuhang kumpanya, kabilang ang mga Filipino-Chinese firms, ay papayagang magmina ng ginto, tanso, bakal, mangganeso at nickel sa isla. 8 EPA ang tuluyang tinanggihan sa Marinduque. 2 EPA ang naghihintay ng apela o mosyon para muling ikonsidera. Ang Marinduque ay patuloy na nakalista bilang isang mining tenement na nangangahulugang maaari pa rin itong maging target ng pagmimina dahil sa kasaysayan ng trahedya at kakulangan ng rehabilitasyon. Malinaw na hindi dapat pahintulutan ang anumang panibagong aktibidad sa pagmimina sa isla. Noong Mayo 2022, matapos ang 21 taon ng paglilitis, nagdesisyon ang Marinduque Regional Trial Court pabor sa 30 biktima mula sa Mogpog na nagsampa ng kaso laban sa Marcopper Mining Corporation dahil sa trahedyang dulot ng 1,000 na 173 magila-gila disaster. Pinanagot ng korte ang Marcopper sa temperate at moral damages, kung saan inatasan itong magbayad ng 200,000 piso sa bawat isa sa mga nagsakdal bilang temperate damages at karagdagang 180,000 piso bilang moral damages. Bukod dito, inutusan din ang kumpanya na magbayad ng 1,000,000 piso bilang exemplary damages upang magsilbing babala sa iba pang kumpanyang pabaya sa kanilang responsibilidad. Ayon sa desisyon ng korte sa kasong Rita Nadal et al. v. Marcopper Mining Corporation, napatunayan na nagkaroon ng kapabayaan ang Marcopper sa pagpapatakbo at pagpapanatili ng Magila-Gila Dam. Dahil dito, lumubog sa sediment o putik ang dam na nagresulta sa pagbagsak nito. Ang rumagasang tubig na may kasamang silt ay dumaloy sa Mogpog River na nagdulot ng matinding pinsala sa mga residente at sa kanilang kabuhayan. Ang trahedyang ito ay bahagi lamang ng mas malawak na epekto ng operasyon ng Marcopper mula sa Magila-Gila Dam failure noong 1973 hanggang sa Buwak River, spill noong 1996. Nag-iwan ito ng malawakang pagkasira sa kalikasan at kalusugan ng mga mamamayan. Hanggang ngayon, patuloy ang laban ng mga residente ng Marinduque upang makamit ang ganap na hustisya. Hindi sapat ang perang kabayaran upang burahin ang dekadang paghihirap na kanilang dinanas. Patuloy nilang ipinaglalaban ang rehabilitasyon ng kanilang lupain, kalikasan at kabuhayan laban sa mga korporasyong nagpakasasa sa likas na yaman ng isla, ngunit iniwang itong wasak at mapanganib sa mga naninirahan.